Magandang araw po, welcome ulit dito sa Ron Motor Repair. Bali, ang aming gagawin ngayon, ito Honda Click 125. Ito ang kanyang problema. So, ayan mga bossing, hindi bumabalik yung kanyang throttle. Saka mabigat at matigas siyang pihitin. So, ayan. So, pagka ganito, pwedeng ang problema niya yung cable. O pwede rin yung dito sa may grip niya. Kasi talagang hindi bumabalik yung sa may throttle body. So tinanggal natin yung upuan niya, compartment, para ma-check natin yan. Kasi hindi talaga siya bumabalik. Tatanggalin muna natin yung throttle body niya para mabunot natin doon yung cable. Doon natin malalaman kung ano yung may problema sa kanya. Una muna tatanggalin yung injector. Mahirap po kasi tanggalin yung cable pagka hindi nyo inangat yung throttle body. Kaya mas maganda, baklasin na lang muna yung throttle body para mas madaling pihitin yung mga nut nung cable ng throttle body niya. Ayan, mapapansin nyo, may pagka kasi matagal na hindi nabuksan, siya, matigas. Mahigpit yung pagkakatornilyo, kaya kailangan may angat yung throttle body para mas madali siyang mapihit o para mas madaling maluwagan yung nut niya. At tulad dito sa kabila, mahigpit siya masyado. So ayan, pag natanggal na natin yung nut, pwede natin tanggalin yung cable. Ayun, nandito pala sa throttle body yung problema niya mga sir. Hindi siya bumabalik sa throttle body pa lang. Ayan, stack up. Ayan, sobrang tigas niya. Hindi sa kable yung problema niya. Dito maluwag na siya, oh. Sabihin walang problema sa kable at saka dito sa kanyang throttle pipe. So ang bubuksan natin yung throttle body. Ayun, pag sumagat siya, nag full throttle ka, hindi na siya babalik. Mabigat na. So dito bubuksan natin tong throttle body niya. Tatanggalin lang natin yung hindi na kasi naipakita yung TP sensor, tinanggal na namin. Saka yung lock, tapos ito na yung sa gitna niya. Kailangan nyo dito ng Phillips screw para matanggal yung dalawang screw sa gitna. Kasi pipihit nyo lang siya para matanggal nyo itong flapper niya sa gitna.
So hihilain na lang to palabas dahil natanggal na yung lock. Pasensya na po, hindi na ipakita yung pagtanggal ng circlip na lock. May lock po yan sa dulo bago yung TP sensor. So mamaya na lang po namin papakita pagkabit para makita nyo po lahat ng parts nya. Yun, dito siya nag-stack up. So ito, lilinisan lang naman po ito, hugasan, tapos lalagyan ng bagong grasa kasi yung sa o-ring po ito naninigas. Ayan, may mga o-ring po itong pinaka-ehe nya, yung shafting. Ayan. Madumi lang rin kasi, kaya hugasan na lang siya. So ito na nga po mga sir, at nahugasan na siya. So mag-assemble na ako. Bali nilagyan ko ng grasa yung mga o-ring para mas madulas siya pag binalik natin. So ito, testingin ko lang muna siya. So kailangan lalaruin para madula yung grasa. Magagrasa rin yung mga bawat side. Saka para ma-check natin kung okay na siya, kung smooth na siyang gumalaw. Tapos lagyan natin yung spring. Tapos additional ulit na grasa, kahit konti lang muna kasi pupwesto na natin siya. Bali dito po kung first time yung siyang gagawin, mas maganda picturean nyo muna para po yung pwesto ng mga spring hindi kayo magkamali ng sabit ng pagsasabitan. Hindi naman siya mahirap gawin. Kailangan mo lang may pwesto ng maayos yung spring. Minsan kasi sumasabit. Ayun, kagaya nito nakasabit yung kanyang spring. Papaguhin lang natin ng konti. So adjust lang. So ito na siya. Ang ganda na ng laro niya. Sunod yun, itong flapper kakabit na natin. Siya nga pala, tandaan nyo po yung pwesto nito pag binaklas nyo. Kasi hindi po siya baliktaran. May tamang pwesto siya. Markingan nyo na lang para hindi kayo malito. So next na natin yung screw na ibabalik na yung screw. So higpitan na lang po natin yung mga screw nya. So okay, testing ulit. So ayan, sabi na yung balik nya.
So next po nating lalagay, ito na yung kanina hindi na ipakita doon sa video kung paano tinanggal. Yung kanyang washer at saka itong circlip na lock. So gamit lang kayo ng long nose. So ayan. So kakabit, i-testingin po natin para make sure na walang pagbabago doon sa play niya. Next natin itong throttle TP sensor. Sa TP sensor naman po may guide naman po ito. Yung tornilyo niya naka-guide na yan. So ganun pa rin, testing ulit. Mali yung stars na binigay . Alright, so ito na siya. Swabe na. Next na natin itong kanyang o-ring. Kapit na natin sa kanyang intake manifold. So yan, okay na siya. Ayun swabing-swabe na po yung kanyang laro. So ito na po, next natin, kabit na ulit siya sa cable para matesting muna natin yung kanyang laro o yung galaw niya kung okay na siya. So yan, di pa po muna hinigpitan. So ito, bumabalik na siya kaagad. So yan po, okay na siya. Pag po pala ganong matigas, hindi lahat sa cable ang problema. Minsan ang palagi kasi nasa isip natin, kahit cable, palitin na ganun. Pero dito hindi naman pala. So ibabalik na lang po ito para matesting na. Swabe na siya So ito na, titestingin na po natin yung panda rin. So yun yung problema. Saan po start nito? Wala palang push start. Ayun. Ang galing.
So ayan po, at okay na siya. Maraming salamat po sa panonood ninyo. Sa mga hindi pa po nakasubscribe, pasubscribe na lang rin po ako para po updated po kayo sa mga paparating pa namin video. Maraming salamat po.